After ko nga mag-zumba diyan, magluluto na ako ng pork steak para sa lunch namin. Niready ko na nga diyan yung mga kalamansi at red onions para sa pork steak ko. Bago nga ako mag-zumba, niready ko na yung mga pork chop. Tinuo ko na siya para pagdating ko, ready na siya. After ko nga kasi mag-zumba, isa akong ulirang ate na dapat ready na yung tanghalian nila. At baon ng sister ko sa work. Ito nga yung ginagawa ko habang wala pa akong work. Magsusumba sa umaga, after magsumba, magluluto naman. Timplahan na natin yung pang-marinate, yung calamansi juice, lagyan natin ng soy sauce. Tansya-tansya lang yan, then lagyan na natin ng ground pepper, at syempre yung pampalasa, ang favorite, ang betchin. After malagay yung mga ingredients na pang-marinate, halu-haluin mo lang yan. Then, ibudbud mo na siya sa pork chops. Nirecommend ko ang pork chops na i-marinate for 3 hours para mas malasa siya. Pero since nga after ko magsumba, dun ko pa lang siya i-prepare, 30 minutes ko lang siyang i-marinate. Kung 3 hours mo siyang i-marinate, mas prefer ko na bawasan yung soy sauce sa timpla kasi baka umalat na siya dahil magiging malasa sa karne. Pero kung kagaya ko na 30 minutes lang at nagmamadali, mas dagdagan mo yung soy sauce para lumasa siya sa pork chop agad. Ito nga palang version ko na to is walang garlic kasi mas prefer ko na hindi siya ginigisa. Red onions or white onions, depende kung anong available sa bahay. Pero since wala kaming white onions, ang gagamitin ko ngayon ay maraming red onions. I-massage nyo yung sauce sa pork chop para mas maglasa siya. And even mag-corporate lahat ng sauce. Kung palagay ka na-marinate mo na lahat, both sides, naging resourceful ako dito since wala akong available na cling wrap. Ang ginamit ko na lang dito ay plastic ulam, which is ginunting ko na lang siya both sides para lumapad and magiging takip ko siya sa minamarinate ko na pork chop. Ganito yung ginagawa ko, nagiging resourceful ako kung ano lang yung available sa bahay, gagawan ko siya ng paraan. Parang sa laman ng ref namin, kung ano yung nandyan at kailangang ubusin or mauna, FIFO ba, first in, first out, yun ang ginagawa ko, iniisipan ko ng recipe para walang masasayang kasi mahal nga yung bilihin ngayon. After natin takpan yung mga pork chops, i-ref na natin muna yung karne. After 30 minutes, balikan natin siya. Fast forward, after 30 minutes, magpapainit na tayo ng kawali. Make sure na mainit po yung kawali. Yan. Then, ilagay na natin yung mantika. Tinodo ko muna yung apoy dito para mabilis uminit yung kawali kasi gusto ko talaga siya mainit yan. Palm check kung hot na nga ba yung kawali. Yan. Then, ilagay na natin yung minarinate natin na pork chop for 30 minutes. Make sure na ilatag mo yan isa-isa sa kawali. By the way, kaya nga hindi nga ako naglagay ng garlic dyan. Kasi yung version ko nga is hindi ginigisa. Style nito is ipiprito mo siya both sides ng maayos para hindi magimalansa yung pork steak mo. Ayun yung sekreto dun. Yan. Piprituin mo siya ng both sides. Make sure na brown. Pero kung na-marinate mo to ng 3 hours, magiging mas ma-brown to. Pero since 30 minutes lang, light brown lang siya. Pero okay lang yun. Importante hindi magimalansa yung pork chop mo. And after nyan, lagay mo na yung pinag-marinate. Pagkalagay nga nung pinag-marinate siya, nagdagdag pa ako ng maraming kalamansi na dinagdagan ko rin siya ng water, then dadagdagan ko din siya ng konti pang soy sauce kasi medyo gusto ko yung dark. Nagtatali yung asim at alat ng pork steak ko. Ganun yung gusto ko. After nga yan, kung sa tingin mo satisfied ka na sa magiging sabaw ng pork steak mo, takpan mo na siya at ang technique dyan as hinaan mo lagi yung apoy. Huwag mo siyang madaliin. After nyan na lumambot na siya, yan, chine-check ko dyan kung okay na yung pork chop. Nung para sa akin malambot na siya, nilagyan ko na ng red onions. By the way, di ko na pinirito yung onions kasi mas gusto ko na mas malasa yung pork steak ko. Kaya hindi ko na siya pinirito since red onions nga, mas masarap kasi yung red onion sa pork steak. Pero yung iba naman, piniprito muna yung onions bago ilagay sa ibabaw ng pork steak. Inaayos-ayos ko pa nga yung red onions dyan para
magandang tignan 'pag maluluto na siya. After mo maayos yung mga onions diyan, puwedeng takpan mo muna siya para maluto pa yung onions ng ilan minutes. Check ko nga diyan yung onions kung okey na, para sa'kin okey na siya. So, puwede na. Yan na yung tanghalian namin, pork steak, at ito yung version ko. Sana magustuhan niyo at puwede niyo ring gayahin sa bahay. Yun lang, yan na siya. Thank you, bye.